nagiging usap-usapan mga clear, yung hindi na pagpunta, pag-report for work, pagtatrabaho, nitong si Senator Bato. Okay? Matapos na mabanggit ni Ombudsman na meron siyang alam na warrant of arrest from the ICC, ayun, medyo hindi na nakita si Senator Bato at hindi niya na nagagampanan ng kanyang trabaho, mga ka-clear. So, binanggit ito noong nakaraan ni Senator SP Tito Soto, pero hindi natin alam kung natutuwa pa ba yung kanyang ibang mga kasamahan dahil, I mean, ito naman sa akin mga ka-clear, no? Alam naman niya na may kaso sa ICC. Diba? Pero matapang siya nung mga una, at sinabi niya pa nga kay Senator Trillanes na make my day at ikaw pa magposa sa akin. Okay, so hindi ba nasayang ang boto ng mga tao sa kanya? Or maybe, is it possible na isa siya, although hindi nagpapakita, isa siya sa nagnanais na mapatalsik ang Pangulo Marcos Jr.? Retired general siya eh. Diba? Retired general siya. Kaibigan siya nila General Mayor Magalong. Diba? Bakit natin nasabing closer kaibigan? Nabanggit naman ito ni Mayor Magalong na nung panahon na may tokhang at siya yung oversight committee head, hindi ba sinasabi niya na pinagsasabihan niya si Senator Bato at that time, siya yung PNP chief. At sinabi niya, di umano, ang problema sa issue ng tokhang. Di umano, sinabihan niya. Mga generals doon, sinabihan niya. So, pero yung pagkakasabi niya na yun, mga clear, medyo ulit-ulitin lang natin to. Nung sinabi niya yun, parang hindi naman nakarating sa taong bayan, yung kanyang pagpuna. Diba? Ang mga puna niya, at ito'y inamin naman niya, mga clear, na ang pagpatay daw ay intentional. At yung iba daw ay napopolitika. Alam niya na pala. Diba? Pinagsasabihan daw yung mga general. So, ang tanong, sinabi mo ba to kay dating Pangulong Duterte? Ba't hindi huminto? At hindi ito, diba? Hindi ito nakita ng taong bayan na sinabihan mo sila. Hindi nakita ng taong bayan na pinahinto mo sila. Diba? Hindi ka rin nag-report sa Commission on Human Rights. Diba? Si Mayor Magalong, kita na pala niya eh. Pero, mga clear, dinajustify niya ang ginawang ito ni dating Pangulong Duterte. Diba? Kita niya, mulat naman siya. Pero, hindi pa rin. Hindi pa rin niya pinakita sa taong bayan na ito ay tinutulan niya. So, pwede niya sabihin, tinutulan niya, kinuusap niya yung mga generals, pero anong proof na tinutulan mo? Diba? So, ngayon, ayan, si General Bato, or rather, si Senator Bato, mukhang namimiligro. Yun naman ay sinabi lang na di umanong may warrant of arrest. At si Atty. Conti, feeling niya, sa sarili niya, talaga magkakaroon ng warrant of arrest. At susunod na yan. So, tingnan natin mga clear, panoorin po natin ito. Almost 1 month na siyang hindi nagpapakita sa Senate, and then wala rin po siyang abiso, and dapat magdedepende siya ng budget. May rules po ba ang Senate na no work, no pay, just like the ordinary worker? Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senators. Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend. A formal letter. No? So, papadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadala rin, of course, si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Importante itong mga formal letters kasi this will be the official reason kung bakit hindi nakapunta yung senador. Saka mga clear, pag may formal letter ka, it's a proof na you are ordering somebody. Ito to especially to explain
Diba? Bakit hindi ka dumarating? Why you're not reporting for work? Hindi pwedeng ipagsasawalang bahala lang porkit colleagues nyo or mga colleague ninyo or kasamahan nyo. So, mas maganda. Diba? Dapat sulatan talaga. Ano nangyayari? Diba? Hindi ka napapakita. Hindi mo sasabi kung may sakit ka or whatever. Wala. Sige, tuloy. But in the case of yung nangyari last kay Senator Bato, I was just informed by the staff na hindi nga siya makaka-attend. So, nakiusap siya. Hindi ako na lang mag-defend ng budget. Pero, mga clear, staff lang ang nagsabi. Not Senator Bato. Staff lang ang nagsabi. Sen, kapag wala po bang abiso ang isang senador or walang ipinadalang formal letter, dapat na i-suspend o dapat mag-craft ng rules for continued absence sa mga miyembro po ng hindi lang senador, kongreso po? Siguro maganda mapag-usapan ito in a caucus kung ano ba yung mga contingent, like for example, kagaya the case nga ni Senator Bato na siya ang vice chair defending a particular agency in Department of National Defense. At that time, kasi inupuan ko lahat ng mga agency, so kabisado ko yung mga budget nila at pinag-aralan ko rin. So, but baka may mga cases na hindi ganun yung pangyayari. So, ano yung mga contingency measures? So, mas maganda pag-usapan yan sa caucus because... Oo nga, mga kliba, kung hindi na nagre-report ang isang senador, walang paalam kung nasaan siya. Walang masasabing excuse, reasonable excuse, para siya mag-absent. Kasi hindi siya nagpaparamdam. Anong dapat gawin ng Senado? Diba? Kasi hindi na ito naaayon. Naaayon sa rules. Ang senador, binoto, tapos sabi nga niya, wala silang no work, no pay sa kanyang pagkakaalam. So, he's still earning, pero hindi siya nagtatrabaho. Diba? O, ano to, may pension pa to. But anyway, ano naman niya na yun rights niya na yun. Wala tayong magagawa sa pension niya. Okay? Pero, mga ka-clear, hindi ba nalulugi ang isang bansa sa mga taong, nawawala, di nagre-report, o kaya lagi nagbabakasyon, tapos gumagamit pa ng pondo ng bayan para sa kanilang mga bakasyon. Although, binabayad nila yung sarili nila for the ticket, pero yung ibang staff at security, gastos ng bayan yun. Di ba lugi yun? Hindi ba lugi ang bansa natin sa mga ganong klase na nagpresenta na maging public servant, pero hindi pala kakayanin dahil meron silang ibang agenda, meron silang mga bisyo, di ba? Mga baggage, di ba? Merong bisyo na dapat nagkabakasyon, dapat nagsiswimming, dapat lagi nasa beach, di ba? Ang nagtatrabaho lang yung staff niya. Pero sila, yung pinaka-head, bakasyon. Sige, tuloy. I don't believe na may ganitong sa pagkaalam ko may ganitong issue na nangyari in the past. Actually meron sa iba, mga kaklira, hindi sa Senado, sa Congress, sa House. Kung ibibigyan natin example, itong si Teves, diba? Natanggal siya di ba yan din ang ginawa na na remedyo sana kay Congressman Zaldico. Pero inunahan nag-resign. So, anong gagawin ng Senado? Maghihintay na lang ba tayo sa wala? Maghihintay na lang ba ang Senado pala na bumalik or what? Di ba? Kailangan siguro sulatan talaga nila si Senator Bato. So, di ba? Parang dapat gumawa rin kayo ng aksyon. Kasi si SP Cheese, si SP Tito, ay in a way, nagrereklamo na napapansin. Kasi 'di ba dapat hindi na daw niya kinuha sana yung chairship, yung pagiging chairmanship, kung hindi na naman niya ito magagampanan. 'Di ba? So, tingin ko disappointed sila, pero hindi natin alam kung nahihiya ba sila kumilos, ethics ba to? So, naiintindihan ba nila na kung nagtatago? Kasi sabi ni Atty. Torion, his client, si Senator Bato,
is not in hiding. But he is not available. He's not making himself available. Iniisip ko tuloy, mga ka-clear, kliyente pala to ni ano. Naisip ko lang ngayon, mga clear. Ang lawyer ni Senator Bato ay si Atty. Torion. So, may kinalaman kaya yung reklamo dati ni Atty. Torion kay General Torre sa pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy, kaya nagpatawag ng hearing sila Senator Bato para i-hearing pa doon mismo sa Davao itong sila General Torre, dahil at that time ang nagrereklamo sa kanila si Atty. Torion. Ngayon ko lang naisip. Di ba? Ngayon ko lang naisip. So, ganun sila. Ganun talaga. Hiniring itong pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy dahil, una, kaibigan nila si Pastor Kibuloy. Pangalawa, because of Atty. Torion, lawyer mo pala. Di ba? Lawyer mo din pala. So, iba talaga no, mga clear. Pag iba yung tinitigan sa tinitignan lang. No? Iba yung matitig no? Di ba? Okay, tuloy. Bali sa ngayon, wala pang umiiral na patakaran o rules ang Senado regarding sa no work pay sa mga senador na. Sa pagkaalam ko, wala. Sa pagkaalam ko, wala. Since sa mga senador alam ba ito nag-apply, and how about sa mga Senate employees kapag umabsent sila automatically walang sahod, tama po? So may mga, depende kung anong category mo, but sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga. Ayan, di ba? Anong difference daw, mga kakli, di ba? Pagka minimum wage earner ka, pag absent ka, wala kang bayad. Kahit yung staff dyan. Di ba? Pag no work, no pay, diba, yung ordinaryong tao, walang trabaho, walang bayad. Siguro kaya niya na i-compare. So, I think, pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So, sa pagkaalam ko, walang ganun na application. Kasi in-expect na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka, like for example alam mo kasi, mga kakli, yung iba mga mambabatas, sasabihin nila, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako uma-attend dyan kasi no work no pay, work from home. Tignan nyo, mga kakli, sige, tignan nyo, i-research nyo, help me, i-research nyo, diba isa sa nareklamo na hindi pumapasok, itong si Kong Pulong, hindi siya pumapasok, Alvarez, Pantaleon. Di ba sabihin na lang nila, work from home? Swerte, di ba? Sana all. Di ba? Sana all. Kaya lang ito kasi, ang difference ito, mga kaklir, hindi talaga nakikita si Senator Bato, hindi nagre-report. Yung mga hindi pumapasok sa House, the likes of Kong Pulong, Kong Pantaleon Alvarez, nasa Pilipinas lang sila. Wala naman sila pinagtataguan. Hindi na talaga sila pumapasok. Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So, obviously, matagal-tagal yung kanyang recovery. So, yun, may reason. Di ba? Health reason, medical reason. So, may mga ganyan na cases. But I'm not very sure kung may letter na pinadala kay SP Soto. You should, dapat siya yung matanong natin. Sir, are you going to take over the defense budgets moving forward dahil nga itong naging absence si Senator De La Rosa? Well, wala ko kasing RG nakuhang official letter from Senator Bato, so I don't know yung plano niya. I don't know kung ano ang plano niya in the next few months. So I'm not sure kung ano yung how will we move forward with this. But we're coordinating with the staff kung ano yung kanyang kung ano lang binigay na information sa amin, yun lang ang ginagamit namin. So, di ba, staff lang nakikipag-ugnayan sa kanya, hindi niya nadidinig si Senator Bato. Staff lang, nakikipag-coordinate lang siya sa staff because supposed to be trabaho ito ni Senator Bato doon sa budget. Kung hindi ako nakakamali, sa DND. Sa budget ng DND. Pero wala siya. Balikan ko lang yung kay Senator Bato. How do you feel, sir, about his absence? Kasi around 3 weeks na po halos yung kanyang Senate, and as nabanggit na nga po earlier, 3 weeks na pala. Kayo po yung kailangang mag-defend ng budget, ng defense on top of all your other tasks. How do you feel about it? Are you bothered or concerned? Well, sana magpadala na lang sa amin ng official letter. Mga kakli, yun na. Sa akin lang hindi siya nag-report. Hindi siya nagsasabi.
sa aking opinion, hindi ito pagbibigay respeto sa Senado, sa institusyon. Hindi rin ito pagbibigay ng respeto sa taong bayan na bumoto sa kanya. Di ba? Kasi ngayon, kapag ikaw ay binoto, hindi ka na representative nung bumoto sa'yo. Representative ka na ng bansa. Di ba? Leader, isa ka na sa leader ng bansa. At 3 weeks na hindi ka nagre-report, hindi mo pinapaalam, hindi ka nagpaparamdam, staff lang. Hindi ito, sa tingin ko, hindi ito pagrespeto. No, hindi siya pagrespeto. And kailangan ba natin intindihin na hindi siya nagre-respeto ngayon at ayaw niya ipaalam ang kanyang lugar? Dahil yung fear na maaari siyang matugis kung nandiyan nga yung warrant of arrest. Diba? So, sa kanilang palagay, nandiyan ang warrant of arrest at hindi siya pwede dapat magpakita kasi baka maging mangyari nito ay maisagawa sa kanya yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. At ang ginagawa ngayon ni Atty. Truyon ay kumbaga yung rules sa aking tingin ay pinapalabo niya para maging issue sa Supreme Court. So para ang dating is you cannot do your thing, you cannot arrest Senator Bato hanggat itong mga issues ko ay hindi niyo pa nasasagot. Ganyan din yung ginawa niya dati kay Pastor Kibuloy. Diba? Parang ang dami pa niyang issue. So you cannot, yun yung sasabi niya kay General Torre, meron pa akong issue, meron pa akong MR, meron pa akong ganyan. So you cannot, serve the warrant of arrest. Parang tingin ko the same pattern. Kasi right now we're hindi namin alam yung totoong dahilan, no? Bakit wala siya. Even si SP Soto, being the leader of the chamber, hindi rin niya alam kung ano yung dahilan. So ang pinakamaganda magpadala siya ng official letter to the chairman of the Finance Committee and also to the Senate President para malaman natin kung may sakit ba siya. Para malaman naman. Mga clear, kung may sakit lang naman to, dali naman sabihin. Di ba? Alam naman natin na alam nyo kung bakit hindi siya nagpapakita. At alam naman namin na alam nyo kung ba't hindi siya nagpaparamdam. Hindi niya sasabi yung whereabouts niya. Di ba? So, di ba? Hindi naman parang posible naman hindi namin alam kung may sakit siya. Napaka-diplomatic lang nito si Senator Win Gatchalian.